Welcome back sa ating Java Programming course. Para sa video na to ay pag-uusapan natin ang paggamit ng array sa mga method. Dahil nasa OOP programming tayo, madalas nating mararanasan ang pagpapasa ng array, ng object, at ng object array sa ating mga method. Kapag sinabi natin pagpapasa ng object sa method natin, hindi talaga ang object ang ipinapasa natin, kundi ang reference na hinahandle ng ating object. At dahil ang array ay isang object sa Java, kapag ipinasa natin ang array sa isang method, ay pinapasa natin ang reference ng array na ito sa ating method. Buksan natin ang ating Sublime para makagawa tayo ng simpleng program na gagamitin natin para sa video na ito. Save natin ito bilang array sample.java. So, gawin natin ating method. Public static void print array. Ayan. So, kapag nag-declare tayo ng array argument, ganito natin yung declaration. Okay. Tapos, i-loop lang natin kasi ang gagawin lang naman natin ay mag-print ng value. Index equals to 0. Index is less than list.length. Index plus plus. Okay. Save yan. And then, kapag in-invoke naman natin yan, ganito natin gagawin. Pwede tayo hindi lang mag-declare ng ating array. Doon lang natin i-declare sa ating argument. Dahil void yan, direkta natin tawagin yung pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Save. Compile natin and then run. Ayan. Ginagamit ng Java ang pass-by value para sa pagpapasa ng argument sa method. Pero naiba ang ginagawa niya kapag array. Ang argument value ang ipinapasa ng method kapag primitive types. Kapag array type naman, ang value ng argument ay ang reference ng ating array at ito ay pinapasa sa ating method. Tinatawag ang ganitong pagpapasa bilang pass-by sharing. Ibig sabihin, ang array na nasa method parameter natin ay sharing array na ipinapasa mula doon sa ating argument. Kaya kapag binago natin ang array sa method natin, ay makikita rin natin ang pagbabago yun dun sa array na nasa main method natin. Balikan natin yung ating program para maipakita natin ito. I-modify natin ito ng konti. Tapos ito yung gawin natin yung value. At yan yung ipasa natin. Ayan. Dito sa line na to, define na yung array natin ay mayroong element na siyam at ang kanyang index 0 ay 1. Okay? Ngayon kapag print natin yan, sabihin natin na system.out.println list 0. Ang output niyan ay 1. Okay? So, dito nakita natin yung list 0 ay 1. Ngayon,
Ang gawin natin ay dito, baguhin natin yung value ng list 0. Yan. Gawin natin 200. Ngayong nabago na natin yan, tignan natin kung anong itsura na itong list 0 natin ulit na ito. Copy. After nung ating invocation ng method, dito natin ito i-paste. Save natin. At inaasahan natin na ito, yung list 0, imbis na 1, dahil binago na natin dito sa method na to, ito ay magiging 200. Okay? Ayan. Ang value nun ay 200. Tandaan natin na ang array ay isang object sa Java. Ini-store ng Java Virtual Machine ang object sa memory area na tinatawag na heap kung saan dynamic ang memory allocation. May hiwalay tayong discussion para sa heap sa later part ng ating course. Doon lang tayo magpalalim tungkol dito. Kapag i-return naman natin ang array sa ating method, reference pa rin ng array ang ating i-return. So dito, modify natin ito. Halimbawa, gawa tayo ng bagong program or method para sa pag-reverse ng array. At dahil magre-return ito ng array, sabihin natin yung data type at yung bracket. Nasabi natin na magre-return tayo ng single dimensional array. Tapos sabihin natin r reverse and list. Okay. Then declare tayo ng isang integer array na mag-handle ng ating reverse. Siyempre, ang length na ito ay yung ating length ng list. Ayan. Declare natin yung ating dalawang counter and index list para sa counter nung index para sa list at yung index natin mismo. Ayan. Next, mag-loop tayo. So, umpisa natin dun sa first index ng ating list. Tapos i-reverse natin, sabihin natin yung ating list rev na-return na natin yung ating list rev, so sabihin natin return okay, tawagin natin yung ating function. I-output natin ng list reverse. Loop lang tayo.
Compile and run. Compile. Okay, kapag ganyan ang error natin, dito yan. Ito. Nagpapasa tayo ng array. Ayan, pinapasa natin yung array. Pero, hindi array ito, kundi isang integer lang. Lagyan natin ng bracket para ma-fix yung error na yun. Balikan natin yung ating CMD. Compile. Tapos, run. Ayan. Okay? So, yan yung ating reverse. Ang nangyari dito, paliwanag lang natin sa may part ng for loop. So, meron tayong dalawang initial value. Yung una, yung index na magsisimula sa 0. Ito yung magsisilbing counter natin para sa list ref. Tapos ito namang index r ay sinimulan natin dun sa last index ng ating list. Okay, ito ay yung magsisilbing counter naman natin para sa ating list. Mag-view tayo. Word drop. Okay. Ngayon, ang condition natin ay hanggat yung index list ay less than sa ating list length. Ang gagawin niyan ay kapag tama yung condition na yan, tapos na-execute ito, ang gagawin ay pataas yung counter natin para dun sa ating list reverse at pababa naman para naman dun sa ating counter ng ating list. Okay? Yun lang naman yung kakaiba dyan. Ang Java ay mayroong array class na naglalaman ng method ng common operations ng array kagaya ng searching at sorting. Although may hiwalay na series ng videos ang searching at sorting natin, mainam na rin siguro na malaman natin yung tungkol sa array class. Ang java.util.arrays class ay naglalaman ng static method kagaya ng mga sumusunod. Yung una ay yung sorting, yung para sa searching, yung comparing ng mga element, yung filling ng ating array elements, at yung pagre-return ng string representation ng ating array. Ang method na ito ay naka-overload sa lahat ng primitive types para sa array. Buksan natin ang ating Sublime para may pakita ito. Gawa tayo ng bagong program. Tapos, save natin to as sample Java. Gawin natin yung structure ng ating sample array class. Ilalagay lang natin lahat ng method natin sa ating main. Import natin yung ating java.util.arrays. Declare tayo ng ating array na gagamitin. So, dahil double yan, sabihin natin 6.0, 4.4, 1.9, 2.9, 3.4, 5. Ayan. Semicolon. Unahin natin gamitin yung ating sorting method. So, sasabihin lang natin na Java that util that arrays that sort numbers. Output natin system.out.print ln arrays that to string. Ayan. Numbers. Okay.
O sa sorting na ito, meron din tayong parallel sort. Doblehin lang natin to. Parallel sort. Ang sinasabi, mas efficient daw itong parallel sort kaysa dito sa sort na ito. Kaya, might as well consider parallel sort rather than this sort function. Pwede rin tayong mag-sort ng part lang ng ating arrays. Pwede natin sabihin char chars. Copyin natin to para mabilis. Sort natin. Itong gamitin natin parang sort. Identify natin yung ating gustong isort na index. Ayan. Tapos pwede natin itong i-output. So itong array to string na to na function, ang ginagawa nito ay i-convert niya into string yung laman ng ating array. Ang gawin natin, i-compile natin to, tapos i-run. Type mismatch daw. Like kung nakakalimutan ito. Ayan, save. Compile and run ulit. Ayan. So, pansin natin, nakasort lahat. Dito rin, na-sort na natin yan. Para naman sa searching, ganito ang gagawin naman natin. Sabihin natin 2, 4, 7, 10, 11, 45, 50, 59, 60, 66, 69, 70, 79. System.out lang tayo. So, sabihin natin binary search result is, halimbawa ang hinahanap natin o yung gagawin natin ay arrays.binary search tapos ang hinahanap natin ay yung value ng 11, tapos maghanap siya dun sa ating list array. Ayan. Save natin yan and then compile and run. Ayan.
Yung result daw ay nasa 4. Ang hinahanap natin ay 11. Ito ay nasa 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. So, nasa index 4 daw yung ating hinahanap na value. Okay? Kung sakali namang maghanap tayo ng hindi kasama dyan sa list na yan, negative ang magiging value niyan. Duplicate natin. So, wala sa list yung 12. Gawa tayo dyan ng 12. Tignan natin kung ano yung output. Yan, negative 6. Bakit negative 6 yan? Kasi ang nangyari dyan ay kapag wala yung result, hanapin niya kung saan yung pinakamalapit niya kalalagyan. In our case, dahil ito ay nakasort, pupunta siya dun sa ating possible insertion. So, dito dapat yun. Dito dapat siya. Okay? Kaso lang wala siya dyan. Kaya ang ginawa ay nag-return ng negative 6. So, bakit negative 6? Dahil sa formula na ganito, minus insertion index plus 1. Kaya naging negative 6 yan. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sana. Diba? Kaso, plus 1, kaya naging 6. Tapos, gagawing negative, kaya negative 6 yung naging result. Okay? Comment ko lang. Of course, itong binary search na yan ay pwede rin sa ating characters. So, pwede nyo itry yan on your own. Kapag nagko-compare naman ng array, meron tayong array.equals. Halimbawa, declare tayo ng tatlong array. Int list 1 equals duplicate natin. So, test natin kung magkaparehas yung array. Mag-system.out lang tayo. java.util.arrays equals. Gusto ba nating malaman kung ang list 1 ay kaparehas ng list 2? At dahil magkaparehas yan, true dapat yan. Kung ang list 3 at list 2, syempre yan ay false kasi magkaiba sila. Compile natin at i-run. Ayan, true, false. Para naman sa ating fill method, ganito naman yun. Halimbawa gusto nating maglagay ng 5 para sa lahat ng laman nitong list na to. Pwede natin gawin yan. I-declare lang natin yung array fill. I-print natin yung list 1 para makita natin yung output.
Papansin natin yung list 1. Yung laman niya, override natin. Ginawa natin 5 lahat. Yan yung effect ng ating fill na function. Meron niyang modified version. Pwede natin gawin ganito. Try natin to. List 2 naman natin. Tapos ito ay maglalagay tayo ng 1 mula sa index na natin 1 hanggang 3. Ayan. Save natin yan. Tapos, syempre, ito ay list 2. Save. Compile and run. Oops, walang naganap. Mali pala. So, yan. Ang nangyari naman dito, sinasabi natin na maglagay ng 3 doon sa simula sa index 1. So, ito yung index 1 hanggang sa index 3 minus 1, which is 2. Okay? Kaya naging 3, 3 yung nandun. So, palitan natin ito. Gawin natin itong 8 para mas makita natin. Ayan, 8, 8 na siya. Ngayon, kung gusto natin na hanggang yung 12, gawin natin ng 4. Kasi yung index na yun ay 4 minus 1 ay 3. So, yan ay 1 hanggang 3. So, ang value nito ay 5, 8, 8, 8. Compile. Run. 5, 8, 8, 8. So, yan yung paggamit ng ating fill method. May isa pang way ng pagpapasa ng array sa Java. Ito ay sa pamamagitan ng variable length argument list. Ang variable number of argument ng magkakaparehong data type ay pwedeng ipasa sa method at ituturing itong array ng ating Java. Ganito ang format ng ating parameter list. Yung data type, yung tatlong period or ellipsis, at yung parameter variable name. Yan ay nakalagay sa ating method parameter. Tandaan na isa lang na variable length parameter ang nasa parameter ng ating method at dapat ito ay ang huling parameter natin. Balik tayo sa ating Sublime. Gawa tayo ng bagong program. Save natin. Sabihin natin paramlist.java. So, ganito yung param list. Public static void max. Ayan. So, kapag dineclare natin ito ng ganito, ang turing na dito ng Java ay array. So, ang ginagawa na ito ay kapag 0 yung value dito, yung left niya ay 0, ibig sabihin, i-return niya lang, i-end niya lang yung ating loop after niyang i-sabihin na wala itong value. So, kapag meron naman, ito ang gagawin niya.
Hanapin natin yung ating max value. Pag mas malaki yung array var natin sa current index kaysa sa result, syempre, sa swap natin yan. Output lang tayo. So, ang gawin natin, so dito sa una, ginawa natin na hindi na natin kinailangan pa na i-declare na ito ay isang array. Nakalist siya as double. Okay? Tapos sa pangalawa, declare naman natin ito bilang isang array double. So, parehas dapat nagagana yan. Compile and run. System.out. Ano pang error? Okay, compile and run. Ang max para dun sa una ay 56.5 at yung max para sa pangalawa ay 5.0. So kapag parameter list, sinasabi natin na kapag yung parameter natin ay mayroong listahan na ibibigay, hindi mo na kailangan i-declare na array siya, i-recognize na Java na ito ay isang array. Okay? Ito yun. Pero syempre, pwede ka pa rin magpasa ng array para dito sa ating parameter list. Sige nga, exercise tayo. Ano ang mali dito sa method header na to? Itong mga to, tatlo. I-comment ninyo sa comment section sa baba ang inyong mga sagot. Gamit naman yung huling program natin. Ano ang mangyayari kapag in-invoke natin ito? I-comment nyo rin yung inyong sagot sa ating comment section. Diyan na muna natin tatapusin ang discussion natin para sa single-dimensional array. Next na discussion natin, magdadagdag tayo ng useful method para sa ating array. Pag-uusapan na natin ang searching at ang iba't ibang sorting algorithm. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Until next time!